Hindi raw hadlang ang kapansanan at kahirapan para umunlad ang isang tao. Lalong-lalo na kung mayroon kang angking talino at diskarte. At yan ang ginamit ni Apolinario Mabini para makipaglaban para sa ating kalayaan. Hindi man siya literal na nakipagbakbakan, aba, siya naman ang utak ng himagsikan. Ako pala si Daniel Zoe Entan mula sa Grade 5 SSC ng Marigondon Elementary School. Halik kayo at samahan niyo ako kilalanin at alamin ang buhay ng ating bayaning si Apolinario Mabini. Si Apolinario Mabini ay isinilang noong ika-23 ng Hulyo, 1864 sa Talaga, Tanawan, Batangas. Kahit hikao sa buhay, sinikap ng mga magulang niya na mapag-aral siya, pagpupursige, pagsusumikap, at pag-iwas sa kasiyahang normal ng isang kabataan ang isinukli niya. Si Apolinario Mabini ay isang revolusyonaryong pinuno, tagapagturo, abogado at estadista na unang nagsilbi bilang isang legal at konstitusyonal na tagapayo sa revolusyonaryong pamahalaan at pagkatapos ay bilang unang punong ministro ng Pilipinas sa pagkakatatag ng unang Republika ng Pilipinas. Siya ay itinuturing na utak ng revolusyon at itinuturing din bilang isang pambansang bayani ng Pilipinas. Ang gawain at kaisipan ni Mabini sa pamahalaan ang humubog sa pagkikipaglaban ng Pilipinas para sa kalayaan sa susunod na siglo. Unti-unting nakaramdam ng paghihina ng katawan si Mabini. Sinuri siya ng mga kaibigang doktor, ngunit hindi maipaliwanag ang kanyang karamdaman. Hanggang sa isang araw, nagising na lamang siya na hindi na maigalaw ang kanyang mga binti. Sa kabila ng kanyang pisikal na kapansanan, ikinulong siya ng mga awtoridad ng Amerika noong Disyembre 1899 sa Salang Rebellion. Ngunit si Mabini ay nanatiling aktibo sa politika at nagpatuloy sa pagsulat sa mga pampolitikang treatise habang nasa kulungan. Ang papel ni Mabini sa kasaysayan ng Pilipinas ay nakita niyang harapin ang unang kolonyal na paghahari ng Espanya sa mga pagbubukas ng mga araw ng Rebolusyong Pilipino at pagkatapos ay kolonyal na paghahari ng Amerika noong mga araw ng digmaang Pilipino-Amerikano. Binihag at ipinatapon sa Guam ng mga kolonyal na awtoridad ng Amerika si Mabini. Pinahintulutang bumalik lamang ng 2 buwan bago ang kanyang kamatayan noong Mayo 1903. Habang nasa Guam, isinulat niya ang kanyang alaala tungkol sa revolusyon, ang La Revolution Filipina. Ginamit niya ang akdang ito para gabayan ang susunod na henerasyon tungkol sa mga aral ng kahapon. Sa takot na maulit muli ang mga kamalian ng revolusyon tulad ng pagkasilaw sa kapangyarihan at pagtalikod sa kapakanan sa bayan. Hindi nabuhay ng matagal si Mabini. May sakit na siya noon at lumala pa nang makainom ng hindi pinakuluan na gatas ng kalabaw na kontaminado ng kolera. 11 ng gabi ng 13 ng Mayo 1903, binawian ng buhay sa edad na 38 sa sakit dulot ng epidemya. Isang mabuting pangalan at masasayang alaala
ang mga huling hiling ni Mabini para sa inang bayan na alam niyang makakamit lamang ng mga Pilipino kung sila ay malayang makapamumuhay at makakagawa ng mabuti sa ilalim ng kalayaan. Maraming salamat sa lahat ng ating mga bayani. Namumuhay tayo ngayon na masaya at malaya.